Wala namang nagtanong sa akin kung anong gusto ko eh. Basta ganun lang. Siyempre malungkot. Pero tinanggap ko yung pag-alis ni nanay papunta abroad para magtrabaho. Iniisip ko lang, magkakapera na kami. Magiging komportable na yung buhay namin. Parang may pag-asa. At ganoon na nga nung una. Nagpayos kami ng bahay. May bigas at ulam na rin, gamit sa school, bagong cellphone. Inisip ko pa nga, baka sumikat na yung girl group ng markado namin eh. Siyempre, makatapos ng pag-aaral. Aling Patrick! Uy! Ito na po yung pinasabay niyo pong pag-alis. Ah, mabuti. Siya tayo. Salamat, Jocelyn. Wala po nga naman. Ganda naman yan. Saksak yan. Kung makatingin ka, kala mo na lang yung bata. Hindi naman bata yun. Hoy! Jocelyn! Oo, saan ka na naman galing? Gusto ka nanay ko? Grocery lang to. O siya, Jocelyn. Dati palagi ka lang pumupunta eh. Eh, tama na sa nila. Tara na. Ayaw na tayo. Ewan ko ba? Dumami ng dumami yung mga gawain ko sa bahay. Noon ko lang na-realize, nakakapagod pala yung ginagawa ni nanay. Dati, hindi mo ako maaabutan sa bahay namin. Layas ako ng layas, gimmick ako ng gimmick, maski kailan. Tapos simula nung naging domestic helper si nanay sa Riyadh, na-realize ko, ako naman yung naging domestic helper sa bahay namin. Jocelyn, magaling ka na magluto, ano? Masarap po ba? Aba, oo, sarap. Kaya ako'y manonood na muna ng TV. Ako na ate. Weh! May lagnat ka ata eh! Wala akong sakit. Tanggalin mo na lang yung mga sinampay mo.
Lahat na lang inaasa sa akin. Nabili ko na ba yung gamot ni Lola? Nabayaran ko na ba yung kuryente? Jocelyn, nakausap mo na ba yung teacher ni B-Boy? Jocelyn, yung bubong, napaayos mo na ba? Kung pwede ko lang sabihin na, Nay! Tay! Anak niyo po ako! Bata pa po ako. Yung mga barkada ko nga po, rumarapa pa sa plaza. Pero walang choice eh. Palagi rin kasing wala si tatay. Parang siya nga yung teenager. Sana nandito si nanay. Hindi ko na kasi alam gagawin kay Lola eh. Sunod-sunod na yung sakit. High blood, diabetes. Pinatigil na rin muna ako ni nanay sa pag-aaral. Jocelyn, yung kalat mo, linisin mo. Ayoko na! Ang pangit ko na! Huwag ka nang magsinungaling, kitang-kita kayo nila Elsa sa fast food. Eh, mas nagpapaniwala ka pa sa ibang tao kaysa sa akin. Eh, kung andito ka sana, eh di sana nakikita mo kung anong nangyayari. Ano? Kasalanan ko pa ngayon? Kaya nga ako umalis dahil wala kang trabaho. Ngayon kumakayod ako dito sa halip na atupagin mong pamilya natin, puro ka enjoy at bisyo. Lolokohin mo pa ako? Minsan na nga lang kami nagiinuman eh, kukontra ka pa. Saka hindi mo perang pinangiinom ko. Nag-abroad ka lang, akala mo kung sino ka na. Kulang naman yung pinapadala mo. Nagka-problema nga sa dati kong amo. Sinabi ko na yun sa'yo. Huwag mong ibahin ang usapan. Pati nanay mo. Ako pa mag-aalaga? Hoy! Si Jocelyn ang nag-aalaga. Puro ka talaga kasinungalingan. Eh, ang problema sa'yo, ikaw lang ang tama. Hindi mo naman ako naiintindihan eh. Nahihirapan din ako, no? Mahirap na palang tumambay at maging batugan. Kawawa ka naman. Iinsulto ka pa? Sige, bahala ka na sa buhay mo. Sawsawa na ako rito. Wala na rin akong nagawa nung umalis na si tatay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Alam ko namang hindi ako papayagang lumabas miski nung araw na yun. Pero nag-decide na ako. Yun ang day off ko sa pagiging domestic helper ng bahay namin. Bahala na. Higimi kami ng barkada. Saka, andun yung flash ko eh. Si Junjun. Deserve ko naman yun, no? Jocelyn. Nay! Oh, ba't naka-makeup ka? Ah? May lakad ka ba? Gabi na dyan ah. Wala ah. Napagtripan ko lang yung makeup mo. Ang kapatid mo, Tulog na po. Napagod sa school. nasa na lola mo? Tulog na rin. Napagod naman sa telenovela. Ha? Hindi ba nila naalala? Okay lang yun, ma.
Matutulog na nga rin ako eh. Nang naka-makeup? Bakit hindi? Malay mo, may makita akong gwapo sa panaginip. Luka-luka ka pa rin talaga. Eh, ang tatay mo tumawag ba? Yun pa. Baka nahulog na yun sa sinkhole sa kanto. Anak, sorry ha. Naipit lang talaga ako sa boss ko dito. Nagbabayad kasi ako ng mga utang ko sa kanya eh. Dapat magpapadala ako ng regalo ko dyan. Ganyan ka naman eh. Ang hirap-hirap na nga ng mga pinapagawa mo rito. Wala man lang pakonsuelo. Sorry na. Meron naman talaga eh. Basta, kamusta kayo dyan? Ganun pa rin. Minsan mahirap na din alagaan si Lola. Ang tigas ng ulo. May pinagmanahan ka talaga. Kailan ba kayo uuwi? Susubukan ko kung kakayanin pa ha, bago ako mag-renew. Magre-renew ka? Ay naku, madami tayong gastos. Gamot ng lola mo, paaral kay B-Boy. Ikaw kung ano-anong pinabibili mo. At saka gusto ko rin sana makabalik ka ng eskwela. Huwag na. Bumalik ka na lang kaya. Para makabalik na rin ako sa dati kong buhay. Bago ko tuluyang tumandang dalaga. Sus! Ang arte mo talaga ha. O siya, kailangan ko nang umalis. Gusto lang talaga kitang batiin eh. Anak, mahal na mahal kita. Happy birthday. Thank you, Nay. Huwag mo kakalimutan na yung regalo ko, iPhone 12. Oo, promise. Ha? O sige na ha. Uy, huwag mong pababayaan ang kapatid mo. Pati ang lola mo, ha? Kanina ka pa hinihintay ni Junjun. Hoy! Favorite song ko to ah! Sino ba yung dalawang yun, ah? Uy, inggit ka lang kasi walang pumapatol sa'yo. Tol. Ano ba yun, Tol? Uy, gusto mag-dom na yun, ah. Titipan na naman tayo niyan. Sunada pa naman yan si Jocelyn. Tara. Junjun! Jocelyn! Diamond!
bigla na lang sumigaw yung best friend ko na may talent daw. Nagtakbuhan po kami. Ang layo namin na tinakbo namin. Buti na lang din nakauwi kami. Kasi kundi nabagage na kami. Saka matagal na ang kurso natin ni Mang Dong. Buti na lang nakauwi kami agad pagkatapos. Sakto naman pag-uwi ko, inatake na si Lola. Sinakay namin siya ni June sa tricycle tapos tinakbo namin sa ospital. Tumabingi yung mukha niya tapos ilipit yung dila. Pero okay pa naman. Kahit sino namang malagay sa sitwasyon mo, mahihirapan din talaga. Kung ikaw pa pipiliin, paalisin mo ba yung nanay mo para magtrabaho sa abroad o hindi? Para niyo namang sinabing anong mas importante, makasama siya o umasenso kami konti. Sakto. Di ba pwedeng pareho? Alam mo, di naman talaga fair, di ba? Ako rin, 5 taon na sa Kazakhstan yung tatay ko. Pero kahit naiipit tayo sa buhay, pwede pa rin nating piliin kung anong klase na tao ang gusto natin maging. Thank you, Ate Minnie, ah. Kailangan ko na po muna. Hindi na po ako. Alam niyo, ang kwento ni Jocelyn ay hindi na nalalayo o naiiba sa marami nating naririnig ng kwento ng mga kabataan at maaaring kayo mismo, mayroon kayong mga kaibigan na alam ninyong nagdadaan sa ganitong usapin o hamon sa buhay, kayong ating dating kalayaang lumabas. Bukod pumasok sa eskwela ay makibarkada sandali, makichika, mag-internet, mag-text, ay nababawasan kasi kanino napupunta lahat ng trabahong yan. Hindi ba ang mga anak? Lalo na ang babaeng anak. Kasi yun ang hinugis sa ating isipan ng lipunan na ang babaeng anak ay halili sa papel at ginagampanan ng inang nawala. Mapapansin niyo sa kwento ni Jocelyn, yung hilig sa pagbabarkada, yung hindi niya mapigilan na pag-inom, at matuluyan siya na masabak sa isang sitwasyon na maaaring mapahamak siya. Gaya ng pakikitungo niya sa opposite sex. Nagiging prone o maaari silang mapahamak hanggat mapasok sila sa mas malalim, mas malalalang mga problema. Gaya ng droga, gaya ng sexual violence, pwede silang ma-rape. Karamihan sa mga batang hindi natutulungan ay tuloy-tuloy na rin nawawala ng pagpapahalaga sa sarili. Wala na silang kakayahan na tignan kung anong nangyayari sa kanila, ano yung nasa loob nila, at ano yung mga damdamin na ito na nagiging dulot ng kung ano-anong pinag-uugali nila. Nawawalan rin sila ng pagmamahal sa sarili nila. Nawawalan yung pagpapahalaga nila sa sarili nila. Walang pakialam kung paano siya masasaktan, paano siya makakasakit na ibang tao, deadma sa lahat. Basta magpapakatotoo ako, gagawin ko yung gusto ko. Sa ideal, sa magandang mundo, dapat available ang tulong sa mga ganitong batang nararanasan ang buhay OFW ng magulang. Kailangan natin unawain
kilalanin ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling mata, hindi sa pamamagitan ng mga mata natin. Yon bilang kaibigan ay mahalagang-mahalaga sa pagtaguyod ni Jocelyn ng kanyang katinuan, hindi siya matuluyan, malulong sa masama o mapanganib na mga gawain at merong makasalo sa kanya. Mabigyan siya ng pag-iisip. Mabago ang kanyang pagtanaw sa kanyang sitwasyon. Hindi kailangang matapos ang kanyang mga pangarap. Lahat ng bagay, lahat ng hamon na binigay sa atin, mayroon pa rin tayong kapangyarihang piliin kung paano natin dadalin ito. Tayo lang ang makakapagbago ng ating sitwasyon kasi tayo ang may kapangyarihan na baguhin ang ating sarili para mas mapanghawakan natin ito. As a values educator, sa akin, ang pinaka-significant part of the story of Jocelyn ay yung parting message ni Ate Winnie sa kanya, na kahit na naiipit sila sa buhay, pwede pa rin silang pumili kung anong klaseng tao ang gusto nilang maging. Nakita natin na si Jocelyn ay medyo nagkaroon ng, nag-isip siya, napahinto siya at napaisip. Tapos nagayakapan na lang yung dalawa. Sa valuing process, na ang nakita natin sa kwento ni Jocelyn ay ang value dilemma. Na merong mga pinagpipili ang two choices. Shall her mother leave or stay abroad or come home to be with the family? Either go home to be with family or stay abroad so that meron namang mas malaking kinikita to support their financial needs. No. Pero meron pa akong nakitang ibang mga levels ng dilemma on the part of Jocelyn. Should she rebel against what's happening? Kasi hindi siya natanong. Basta nabigay sa kanya so many responsibilities. So, shall she rebel by going into destructive behavior, mag-drugs, mag-markada, or so on? Or shall we just stay and give up, and not really give up, but cope, tanggapin ang limitasyon ng sitwasyon. So nakita natin na linigpit niya yung uniforme niya, realizing na hindi siya pwedeng magpatuloy ng kanyang pag-aaral. So that's another level of choice. At ang pangatlo na pinakasato ay sasagutin ba niya yung tanong ni Ate Winnie na pwede pa bang pumili ng aking gugustuhin sa aking buhay kahit na napakahirap ng ating sitwasyon? Is there still room for a choice for me for a better future or to become a better person? So from a valuing point of view, binigyan kong pansin what was happening inside of Jocelyn. Anong nangyayari sa kanya? Sa mga sitwasyon na ito, is there an element there where she can rise above and make a better life for herself? At nakita natin na meron. At anong isang nakatulong doon? Si Ate Winnie, no? Na merong binigay sa kanyang message na naging mahalaga para kay Jocelyn. So I think in applying this story, what we can learn from it, from the valuing point of view, mahalaga to have people around us to help us sort out the challenges sa buhay natin. People like Ate Winnie, maging isang miyembro ng pamilya, peer counselor, kaibigan, basta one other person with whom we can open up and get some advice and get some feedback, maski man lang some encouragement. Malaking bagay ang magagawa niyan sa valuing process because it's all about learning to live, to know oneself, at ang kakayahan ng sarili. Sa akin, malakas, may kalakasan na inner strength na pinakita si Jocelyn. Na nagpatuloy siya, she didn't go into any destructive behavior. So I think there's a lot within Jocelyn's person that will help her become a better person despite all the difficulties of her life. Dami ko pang hindi maintindihan eh. Halo-halo din ang pakiramdam.
Pero malaking tulong si Ate Winnie. Sabi niya may proseso talagang kailangang pagdaanan at maraming kailangang matutunan. Kahit naiipit tayo sa buhay, pwede pa rin nating piliin kung anong klase ng tao ang gusto nating maging. Sarili mahanap sa puso mo't pangarap. Nasa iyo ang binhi ng bukas, tagay ang talino't lakas. Anong mahalaga sa iyo, kailangang alamin mo. Upang sa buhay at sa mundo, magpasya ka ayon dito. Ika'y mahalaga, sadyang maganda, likas na mabuti at mapagmahal sa iba. Ika'y nagmula sa lumikha ng langit at ng lupa, bukal ng puso at diwa, may kalinga sa kapwa. Matutong kilalanin ang sariling damdamin, gayon din ang saloobin ng kapwa'y mahalaga rin. Matuto kang suriin, isip at tunong gamitin. Katotohanan ay alamin, panlabas na anyo'y kilatisin. Ika'y mahalaga, sadyang maganda, likas na mabuti at mapagmahal sa iba. Ika'y nagmula sa lumikha ng langit at ng lupa, bukal ng puso at diwa, may kalinga sa kapwa. Sa mahirap na suliranin, ilabas ang diwang malikhain.